May mga gabi sa Samar na parang hindi ka basta-basta pinapayagang huminga ng malalim. Para bang bawat paglanghap mo ng hangin ay may kasamang lihim, isang lihim na matagal nang ibinabaon ng kabubatan sa ilalim ng makakapal nitong dahon. At sa gabing iyon, may isang manunugis na naglakad papasok sa liblib na bahagi ng Samar, hindi niya alam na may nag-aabang na pala sa kanya. Ang Samar ay kilala sa malalawak nitong kabubatan, sa mga kuweba at bundok na tila walang katapusan. Sa araw, maganda ito, luntyan, tahimik at tila payapa. Ngunit pagdating ng dapit hapon, nag-iba ang anyo ng kapaligiran. Ang mga huni ng ibon ay napapalitan ng mga kaluskos na hindi mo maipaliwanag. Ang hangin ay nagiging mas malamig, mas mabigat. At ang mga anino ng puno ay humahaba, tila mga kamay na gustong manghila ng kung sino mang mapalapit. Sa pinakaloob ng isang baryong bihira ng puntahan, may kumakalat na bulong-bulungan. May mga alagang hayop na natatagpo ang wala ng buhay, walang malinaw na bakas kung ano ang umatake. May mga batang nagsasabing may nakikita silang babaeng nakatayo sa gilid ng kabubatan tuwing madaling araw, mahaba ang buhok, hindi gumagalaw, at tila nakatitig lamang sa kanilang mga bahay. Ngunit kapag nilapitan, bigla itong nawawala. Dito nagsimulang umikot ang pangalan ng isang lalaki, si Ramon, isang 35 taong gulang na manunugis. Matangkad, matipuno, at sanay sa gubat. Lumaki siyang tinuturuan ng kanyang ama kung paano magbasa ng yapak ng hayop, kung paano makinig sa galaw ng hangin, at kung paano mabuhay sa gitna ng ilang. Para kay Ramon, ang gubat ay hindi kaaway. Isa itong tahanan. Ngunit may kakaiba sa paanyayang natanggap niya mula sa baryong iyon sa Samar. Hindi ito simpleng pangangaso ng baboy ramo o usa. May takot sa mga mata ng mga taong lumapit sa kanya. Hindi nila tuwirang masabi, ngunit malinaw sa kanilang tinig ang isang salitang pilit nilang iniiwasan, aswang. Sa maraming kwentong aswang sa Pilipinas, iba-iba ang anyo at paraan ng nilalang na ito. Minsan ito'y anyong tao sa araw at nagiging halimaw sa gabi. Minsan na may tila simpleng anino na sumusunod sa iyo hanggang sa mapansin mong nag-iisa ka na lamang. Ngunit para kay Ramon, ang aswang ay bahagi lamang ng mga alamat na naririnig niya noong bata pa siya. Hindi niya ito kailanman nakita. At hindi rin niya inasahang haharap siya sa isang bagay na lampas sa paliwanag ng isip. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng katahimikan. Walang batang naglalaro sa labas. Walang matatandang nagkukwentuhan sa may tindahan. Ang mga pinto at bintana ay tila mas mahigpit ang pagkakasara. Tanging ang kapitan ng baryo at dalawang kalalakihan ang lumapit sa kanya upang magpaliwanag. Sa gawing hilaga ng gubat, sabi ng kapitan, mahina ang boses. Doon nagsimula ang lahat. Habang naglalakad si Ramon papunta sa gilid ng kabubatan, napansin niyang kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Parang masyadong tahimik. Walang kuliglig. Walang huni ng ibon. Ang mga puno ay tila nakamasid. Sa bawat hakbang niya, may tunog ng tuyong dahon na tila masyadong malakas sa gitna ng katahimikan. Sa unang gabi, nagpasya siyang magbantay malapit sa isang bahagi ng gubat kung saan huling may nakitang kakaiba ang mga taga-baryo. May dala siyang lampara, itak at ang kanyang matagal ng baril. Sanay siya sa dilim, ngunit ang dilim ng Samar ay iba. Hindi ito basta kawalan ng liwanag, parang may bigat itong dumadagan sa dibdib. Habang tumatagal ang gabi, may naamoy siyang kakaiba. Hindi ito amoy ng hayop. Hindi rin ito amoy ng nabubulok na dahon. Isa itong amoy na hindi niya maipaliwanag, parang pinaghalong lupa at malamig na hangin bago bumuhos ang ulan. At kasabay nito, may narinig siyang mahinang tunog. Hindi sigaw. Hindi iyak. Parang mahinang paghinga mula sa likod ng mga puno. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinakiramdaman ang paligid. Tumingin sa kaliwa. Sa kanan. Wala. Ngunit nang muli siyang umupo, may napansin siyang baka sa lupa, hindi ito yapak ng hayop. At hindi rin ito malinaw na yapak ng tao. Para itong pinaghalong dalawa. Sa mga sumunod na gabi, mas lalong dumami ang kakaibang pangyayari. May aninong dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. May mga pagkakataong pakiramdam niya'y may nakatitig sa kanya mula sa itaas ng puno. At minsan, habang nakapikit siya sandali upang magpahinga, may naramdaman siyang malamig na hangin na dumampi sa kanyang tainga, na tila may bumubulong, ngunit walang salitang mabuo. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang magsabi na hindi raw basta nilalang ang nasa gubat. Ayon sa matatanda, may matagal ng kwento tungkol sa isang babae na nawala sa kagubatan maraming taon na ang nakalipas.
Isang dalagang hindi na nakita pang muli, ngunit sinasabing bumabalik tuwing kabilugan ng buwan. Hindi naniwala si Ramon sa simula. Ngunit nang dumating ang gabi ng bilog na buwan, doon niya unang nakita ang isang figura sa pagitan ng mga puno. Isang babaeng nakatayo sa malayo. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng puting damit na tila hindi ginagalaw ng hangin. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ramdam niyang nakatitig ito sa kanya. Hindi siya agad gumalaw. Hindi siya agad nagsalita. Sa loob ng ilang segundo o baka minuto, nakatitig lamang sila sa isa't isa. At pagkatapos, unti-unting umiti ang babae. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi normal. Hindi ito ngiti ng isang taong natutuwa o nakikipagbati. Isa itong ngiting tila may alam na hindi mo alam. Isang ngiting nagsasabing huli ka na. Isang iglap lamang na wala ang babae. Ngunit sa likod niya, sa mismong lugar kung saan siya nakaupo kanina, may narinig siyang mabigat na paghinga. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon nagsimula ang tunay na bangungot sa liblib ng Samar. Dahan-dahang napalingon si Ramon sa likuran niya, hawak ng mahigpit ang baril habang pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang mabigat na paghinga ay tila napakalapit, parang nasa batok niya lamang. Ngunit nang tuluyan siyang humarap, wala siyang nakita. Puro puno, puro anino, at ang malamig na liwanag ng buwan na tumatama sa lupa. Napaatras siya ng isang hakbang. Hindi siya baguhan sa gubat. Ilang beses na siyang napaligiran ng mababangis na hayop. Alam niya ang tunog ng baboy ramo kapag handa itong manalakay. Kilala niya ang kilos ng usa kapag may panganib. Ngunit ang paghinang iyon, hindi iyon hayop. May ritmo itong masyadong maayos. Parang tao. Maya-maya, muli niyang narinig ang tunog. Ngayon ay sa gawin kanan naman. Parang may umiikot sa kanya, dahan-dahan, sinisigurong hindi niya matutunton ang pinanggagalingan. Magpakita ka, mahinang sabi niya, pilit pinatatatag ang boses. Walang sumagot. Sa halip, may narinig siyang mahinang tawa. Hindi malakas. Hindi rin malinaw. Parang hangin na dumaan sa pagitan ng mga dahon, ngunit may bahid ng tunog na hindi likas sa kalikasan. Kinabukasan, bumalik si Ramon sa baryo upang kausapin muli ang kapitan. Ang baryo ay tila mas lalong naging tahimik. May ilang kababaihan na agad isinara ang kanilang mga bintana nang makita siyang paparating. Ang mga bata ay hindi na rin lumalabas. May nakita ka ba? Tanong ng kapitan, isang lalaking nasa 50 taong gulang na, may malalim na mga mata at mukhang ilang gabi nang hindi nakakatulog. Saglit na nag-isip si Ramon. Hindi niya alam kung paano niya ilalarawan ang makita. May babae sa gubat, sa wakas ay sabi niya. Pero parang hindi. Nagkatinginan ang kapitan at ang isa pang matandang lalaki na naroon. Si Mang Isko, ang pinakamatandang residente ng baryo, ay dahan-dahang umupo bago nagsalita. Matagal na iyang kwento, sabi ni Mang Isko. Bago pa ako ipanganak. Ayon sa kanya, may isang dalagang nagngangalang Elena ang nawala sa kabubatan, maraming taon na ang nakalipas. 22 taong gulang, tahimik ngunit palaging mag-isa. May mga nagsasabing may kakaiba raw sa kanya, na may mga gabing nakikita siyang naglalakad sa gilid ng gubat kahit hating gabi na. Isang gabi, hindi na siya nakauwi. Naghanap ang buong baryo. 3 araw. 3 gabi. Walang bakas. Walang bangkay. Walang damit. Wala ni isang palatandaan kung saan siya nagpunta. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. May mga hayop na natatagpo ang tila na wala ng lakas ng walang sugat. May mga taong nagsasabing may nakikita silang babaeng nakatayo sa malayo, palaging nakatalikod. At kapag tinawag mo ang pangalan niya, unti-unti raw itong haharap, ngunit hindi mo makikita ang mukha. Hindi namin sinabing aswang siya, dagdag ng kapitan. Pero simula nang mawala siya, hindi na naging payapa ang lugar. Hindi agad nagsalita si Ramon. Hindi siya naniniwala agad sa mga ganitong kwento. Ngunit hindi rin niya maikakaila ang sariling karanasan kagabi. May iba pa ba kayong hindi sinasabi? Tanong niya. Nag-atubili ang dalawa. Pagkatapos ay bumulong si Mang Isko, may mga nawawala. Napakunot ang noo ni Ramon. Nawawala. Hindi marami, sagot ng kapitan. Pero may 2. Isang binatang mangingisda at isang pastor. Parehong huling nakita malapit sa hilagang bahagi ng gubat. May mga bakas ba? Wala, sagot ng kapitan. Parang nilamon ng lupa.
Sa gabing iyon, nagpasya si Ramon na mas palalimin ang kanyang pagbabantay. Hindi na siya nanatili sa dating pwesto. Sa halip, pumasok siya ng mas malalim sa gubat, sa lugar na bihira ng puntahan kahit ng mga lokal. Habang naglalakad siya, napansin niyang may mga bahagi ng kagubatan na tila mas malamig kaysa sa iba. Parang may hangin na umiikot sa iisang lugar lamang. At sa lupa, may mga bakas muli, yung parehong hindi maipaliwanag na marka. Hindi ito ganap na yapak ng tao, ngunit hindi rin panghayop. Mas mahaba ang hugis. Mas manipis. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang nahulog ang isang tuyong sanga sa harap niya. Napaatras siya, ngunit wala pa ring malinaw na anyo sa itaas. At doon niya naramdaman muli ang presensya. Hindi ito simpleng pakiramdam na may nakatingin. Parang may pumapasok sa isip niya, isang malamig na alaala na hindi naman niya pag-aari. May mga saglit na parang may bumubulong sa kanya ng mga salitang hindi niya maintindihan. Hindi malinaw pero may himig ng lungkot. At galit. Mabilis niyang inalog ang ulo, pilit itinataboy ang kakaibang sensasyon. Habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin na tila may sumusunod sa kanya, ngunit hindi umaatake. Parang nagmamasid. Parang naghihintay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, may narinig siyang yabag sa likod niya. Hindi siya agad lumingon. Sa halip, pinakiramdaman niya ang ritmo ng hakbang. Mabagal. Maingat. Ramon. Nanlamig ang kanyang katawan. Boses iyon ng isang babae. Hindi niya kilala ang tinig. Ngunit malinaw ang pagbigkas sa kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala na naman. Ngunit sa lupa, ilang hakbang mula sa kanya, may bagong bakas ng paa. Mas malinaw kaysa dati. At sa tabi nito, may marka na parang kuko, ngunit hindi malalim, tila sinadya lamang ipakita. Kinabukasan, nalaman niyang may isa na namang nawawala. Isang kabataang lalaki, 17 taong gulang, huling nakita sa may gilid ng gubat habang naghahanap ng nawawalang kambing. Wala ring bakas ng pakikibaka. Wala ring dugo. Parang bigla na lamang siyang naglaho. Unti-unting bumibigat ang hangin sa baryo. May mga pamilyang nagbabalak ng umalis. May mga nagsisindi ng kandila tuwing gabi at nagdarasal. At may mga bulong na hindi na maikubli na ang nilalang sa gubat ay hindi basta aswang lamang. May nagsabi kay Ramon na may matandang albularyo sa kabilang bayan na minsang nagpunta sa lugar na iyon. Ayon sa kwento, sinabi raw nitong may nakagapos sa kagubatan, isang espiritong hindi matahimik na maaaring nakakabit sa isang pangyayari noong nakaraan. Ngunit bago pa man makausap ni Ramon ang albularyo, may nangyari na hindi niya malilimutan. Habang naglalakad siya pauwi mula sa gubat isang gabi, nadaanan niya ang lumang kubo na matagal nang walang nakatira. Bigla niyang napansin na bukas ang pinto nito. Hindi iyon bukas noong mga nakaraang araw. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang loob ay madilim, ngunit may mahinang liwanag ng buwan na pumapasok sa siwang ng bubong. At sa gitna ng kubo may nakatayong babae. Nakatagilid ang ulo. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng puting damit na tila basa kahit walang ulan. Hindi ka dapat narito, sabi nito, mahina ngunit malinaw. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang mukha niya. Maganda. Maputla. Ngunit ang mga mata walang itim, puro puti. Hindi siya agad nakagalaw. Isang iglap na wala ang babae. Ngunit ang pinto ng kubo ay dahan-dahang nagsara kahit walang hangin. At mula sa likod niya, sa mismong labas ng kubo, may narinig siyang pamilyar na mabigat na paghinga, mas malapit kaysa dati. At ngayon, alam niyang hindi lang siya ang nagmamasid. May naghihintay. At tila papalapit na ang oras na hindi na siya basta tagamasid, kundi magiging bahagi na rin ng lihim ng liblib na samar. Hindi agad nakagalaw si Ramon matapos magsara ang pinto ng kubo. Ang tunog ng kahoy na dumikit sa hamba ay parang hatol na tuluyang pumutol sa katahimikan ng gabi. Ramdam niya ang sariling paghinga, mabilis, magaspang, habang ang isa pang paghinga sa likod niya ay mas mabagal, mas kontrolado. Hindi siya lumingon agad. Sanay siyang huwag magpadala sa takot. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Parang may malamig na kamay na unti-unting pumipisil sa kanyang batok. Hindi ako natatakot, bulong niya sa sarili, bagamat alam niyang hindi iyon ganap na totoo. Sa wakas, marahan siyang napalingon. Walang tao. Walang anino. Walang bakas ng kung sino man ang naroon kanina.
Ngunit sa lupa, sa harap ng pintuan ng kubo, may sariwang marka ng paa. At hindi lang isa, dalawa. Parang may tumayo sa likod niya, halos magkadikit ang mga yapak nila. Biglang may malamig na hangin na umikot sa paligid. Sa loob ng ilang segundo, tila umingay ang kabubatan. May mga dahong kumaluskos kahit walang malakas na hangin. May mga sanga na umindayog na parang may dumaan sa itaas. At pagkatapos, biglang tumahimik ulit. Sa pagbalik niya sa baryo kinabukasan, napansin niyang mas lalong nababalot ng takot ang mga tao. May isang bahay na bakante na umalis ang pamilya sa kalagitnaan ng gabi. Walang paalam. Iniwan ang ilang gamit. Parang nagmadali. Ngunit hindi lang iyon ang problema. May isa pang usap-usapan na mas lalong nagpakunot ng noo ni Ramon. May ilang residente ang nagsasabing hindi lang sa gubat may nagpaparamdam. May mga nakaririnig ng mahinang katok sa kanilang mga bintana tuwing madaling araw. May isang babae raw na nakakita ng figura sa likod ng kanilang bahay, nakaupo sa balon, nakayuko, at tila umiiyak. Nang silipin niyang mabuti, wala na raw ito. Isang hapon, habang kausap ni Ramon ang kapitan, may dumating na balita na mas lalong nagpalala sa sitwasyon. Ang anak ng kapitan, si Daniel, isang 20 taong gulang na binata, ay hindi nakauwi mula sa pangunguha ng panggatong sa gilid ng gubat. Nanlamig ang mukha ng kapitan. Hindi siya dapat lumayo, mahina nitong sabi. Alam niya ang mga nangyayari. Nagboluntaryo si Ramon na hanapin ang binata bago tuluyang lumalim ang gabi. Sumama ang dalawang kalalakihan, ngunit kapansin-pansin ang takot sa kanilang mga mata. Habang papasok sila sa hilagang bahagi ng gubat, mas naging mabigat ang pakiramdam ng paligid. Parang masiksik ang hangin. Mas madilim ang anino ng mga puno. Ilang metro pa lamang ang nalalakad nila nang may marinig silang mahinang tunog, parang may humihikbi. Huminto ang dalawa niyang kasama. Narinig niyo yon, bulong ng isa. Tumango si Ramon. Dahan-dahan silang sumunod sa tunog. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na clearing sa gitna ng mga puno. At doon nila nakita si Daniel. Nakatayo ito sa gitna, nakatalikod sa kanila. Hindi gumagalaw. Daniel, sigaw ng ama niya. Walang tugon. Lumapit si Ramon, maingat, handang kumilos anumang oras. Paglapit niya, napansin niyang may kakaiba sa tindig ng binata. Masyadong tuwid. Parang hindi natural. Daniel, mas mahinang tawag ni Ramon. Unti-unting umikot ang ulo ng binata. Hindi agad nakita ang mukha. Ngunit nang tuluyan itong humarap, napaatras ang dalawang kasama ni Ramon. Maputla ang balat ni Daniel. Namumula ang mga mata na parang kulang sa tulog. Ngunit ang mas nakakatakot, ang ngiti nito. Parehong-pareho sa ngiti ng babaeng nakita ni Ramon sa kubo. Bakit kayo nandito? Tanong ni Daniel, ngunit ang boses niya ay parang may kaakibat na isa pang tono, mas mababa, mas malamig. Lumapit ang kapitan, nanginginig ang kamay. Anak, sa isang iglap, biglang bumagsak si Daniel sa lupa, parang nawala ng lakas. Agad silang tumakbo palapit. Humihina pa ito, ngunit tila walang malay. Nang buhatin nila ang binata pabalik sa baryo, napansin ni Ramon na sa lupa kung saan ito nakatayo kanina, may mga marka ng paa na paikot sa kanya, parang may umiikot na kung ano, paulit-ulit, sa loob ng ilang oras. Ngunit walang ibang yapak papasok o palabas sa clearing. Simula noon, nag-iba si Daniel. Nagising ito kinabukasan na tila walang maalala. Ngunit may mga sandaling nakatulala lamang siya sa isang sulok ng bahay. May mga gabing bigla itong bumabangon at naglalakad palabas na tila may sinusundan. Isang gabi, nahuli siya ng ama niya na nakatayo sa may pintuan, nakatitig sa dilim. May tumatawag sa akin, mahina niyang sabi. Sino? Tanong ng kapitan. Siya. Hindi na kailangang itanong kung sino ang tinutukoy. Habang lumalala ang kalagayan ni Daniel, mas lalong nagiging malinaw kay Ramon na hindi lamang simpleng pananakot ang nangyayari. Parang may unti-unting kumakapit sa mga tao, hindi agad kinukuha, kundi dahan-dahang inaangkin. At hindi lang si Daniel. May isa pang kakaibang pangyayari. Isang matandang babae sa baryo, si Aling Marta, ang lumapit kay Ramon isang gabi. Tahimik itong nakaupo sa labas ng kanyang bahay, hawak ang isang lumang rosaryo. Hindi lang siya iisa, bulong nito. Ano nang ibig niyong sabihin? Tanong ni Ramon. Akala niyo ba, isang kaluluwa lang ang narito? May mas matanda pa sa kanya. Ikinuwento ni Aling Marta na noong bata pa siya, may nauna ng pagkawala sa baryo.
Isang mangangahoy na lalaki ang hindi na nakabalik matapos magtungo sa parehong bahagi ng gubat. Ilang araw matapos iyon, may mga nakarinig daw ng sigaw mula sa kailaliman ng kabubatan, sigaw ng lalaki, humihingi ng tulong. Ngunit nang puntahan nila, wala silang nakita. May gutom sa gubat, sabi ng matanda. At hindi iyon basta gutom sa laman. Hindi na nakatulog si Ramon ng gabing iyon. Habang nakahiga siya sa maliit na kwartong ibinigay sa kanya ng kapitan, narinig niya ang mahinang pagkaluskos sa bubong. Parang may mabigat na bagay na dahan-dahang gumagapang. Hindi siya agad kumilos. Maya-maya, may narinig siyang marahang pagkatok sa bintana. 1, 2, 3. Ramon. Pamilyar ang boses. Boses ng babae sa kubo. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Ngunit bago pa niya tuluyang masilip ang labas, may aninong mabilis na dumaan sa gilid ng kanyang paningin mula sa loob ng kwarto. Napalingon siya agad. At doon niya nakita si Daniel nakatayo sa sulok. Hindi siya dapat naroon. Malayo ang bahay ng binata. Hindi kanya kayang iligtas, sabi ni Daniel, ngunit hindi ito ang sariling boses niya. Mas malamig. Mas malalim. Sa isang iglap, nawala ng ilaw ang lampara. Nabalot sa dilim ang kwarto. At sa dilim na yon, naramdaman ni Ramon na tila mas dumami ang presensya sa paligid. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Parang may mga matang nakamasid mula sa bawat sulok. At sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niya ang posibilidad na baka hindi niya ito kayang labanan mag-isa. Ngunit bago pa siya makagalaw, may malamig na bulong na dumampi sa kanyang tainga, panahon na. At sa labas ng bahay, sabay-sabay na nagsimulang tumahol ang mga aso sa buong baryo, na para bang may paparating na hindi na nila kayang pigilan. Sabay-sabay na tumahol ang mga aso sa buong baryo, parang may isang senyas na naramdaman ang lahat. Sa loob ng madilim na silid, nanatiling nakatayo si Ramon, pilit inaaninag ang hugis ni Daniel sa sulok. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, tila nag-iba ang anyo ng binata. Minsan malinaw ang kanyang balikat at ulo, minsan parang usok na nagiging manipis at halos hindi maaninan. Hindi kanya kayang iligtas, muli nitong sabi, ngunit ngayon ay tila nanggagaling ang tinig sa iba't ibang bahagi ng kwarto. Hinablot ni Ramon ang kanyang baril, hindi upang basta pumutok, kundi upang magkaroon ng lakas ng loob. Sanay siya sa pisikal na panganib. Ngunit paano mo haharapin ang isang bagay na hindi mo mahawakan? Biglang bumukas ang pinto ng silid ng pusa. Tumama ito sa dingding na may malakas na tunog. Ang hangin mula sa labas ay pumasok, malamig at mabigat. Sa isang iglap, nawala si Daniel sa sulok. Parang hindi ito kailanman naroon. Hindi nag-aksaya ng oras si Ramon. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa paligid. Ang buong baryo ay tila gising. May mga ilaw na nagsisindi, may mga taong sumisilip mula sa bintana. Ngunit walang lumalabas. Sa gitna ng kalsada, ilang metro ang layo, may nakatayong figura. Isang babae. Mahaba ang buhok, nakalugay at tinatangay ng hangin. Nakasuot ng puting damit na tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Nakatalikod siya kay Ramon. Hindi siya gumagalaw. Lumayo ka sa kanila, sigaw ni Ramon, hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya. Dahan-dahang umikot ang ulo ng babae, ngunit hindi ang buong katawan. Hanggang sa halos nakaharap na ito sa kanya, ulo lamang ang umiikot, habang ang balikat at katawan ay nananatiling nakapihit. Hindi normal ang galaw. Ngumiti ito. At sa likod niya, isa-isang nagbukas ang mga pinto ng ilang bahay, na para bang may humihila mula sa loob. Narinig ni Ramon ang mahinang paglakad sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang si Daniel ay nakatayo sa may pintuan ng kanilang bahay, nakatitig sa babae sa gitna ng daan. Siya ang tumawag sa akin, mahina nitong sabi. Daniel, bumalik ka sa loob, sigaw ng kapitan mula sa kabilang bahay, nanginginig ang boses. Ngunit tila hindi na naririnig ng binata ang ama niya. Unti-unting naglakad ang babae palapit sa gitna ng baryo. Sa bawat hakbang niya, mas lumalamig ang hangin. Ang mga aso ay patuloy sa pag-iyak, hindi na tahol kundi parang panaghoy. Habang papalapit siya, napansin ni Ramon ang isa pang bagay, hindi lang isa ang anino ng babae sa lupa. 2, minsan 3. Parang may ibang hugis na nakakabit sa kanya, mas malalaki, mas mahahaba ang dalaw. Biglang may sumigaw mula sa isang bahay. Isang batang babae ang umiiyak, sinasabi na may nakatayo raw sa ilalim ng kanilang hagdan.
May isa pang lalaki ang nagsabi na may nakikita siyang anino sa likod ng kanyang asawa, kahit wala namang tao roon. Hindi na ito limitado sa gubat. Nasa baryo na ito. Lumapit si Ramon sa gitna ng daan, ilang metro na lang ang pagitan nila ng babae. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, parang may pumipigil sa kanya na humakbang pa. Ngunit hindi siya umatras. "Ano ang gusto mo?" sigaw niya. Tumigil sa paglakad ang babae. Muli siyang umiti, ngunit ngayon ay mas malapad, mas malinaw sa ilalim ng buwan. At saka siya nagsalita. "Naalala mo ba?" Napakunot ang noo ni Ramon. "Naalala mo ba ang pangako?" Parang may kumalabit sa isip niya. Isang alaala na hindi niya maalala ng buo. Isang tagpo noong kabataan niya, isang paglalakbay kasama ang kanyang ama sa ibang bahagi ng isla. Isang babala mula sa isang matandang lalaki na huwag basta pumasok sa ilang lugar ng sama. May mga lugar na hindi dapat ginagalaw, sabi noon ng matanda. Hindi niya pinansin noon. Ngunit ngayon, tila may koneksyon. "Hindi kita kilala," matigas na sagot ni Ramon. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng babae. Nawala ang ngiti. Pumalit ang isang malamig na tingin. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Hindi literal na nawala ang buwan, ngunit parang may tabing na bumalot sa baryo. Ang mga ilaw sa bahay ay isa-isang namatay. Sa dilim, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Hindi na lamang sila simpleng hugis sa lupa. Parang may sariling galaw, hiwalay sa katawan ng mga tao. Narinig ni Ramon ang sigaw ng isang lalaki mula sa kabilang dulo ng baryo. Paglingon niya, nakita niyang ang anino ng lalaki ay tila hinihila palayo sa kanya, kahit ang mismong katawan ay nananatiling nakatayo. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili, ngunit ramdam niyang totoo ang lamig sa balat niya. Muli siyang tumingin sa babae. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Sa likod niya, sa pagitan ng mga bahay, may iba pang figura. Hindi malinaw ang mukha. Ngunit pare-pareho silang nakasuot ng mapuputlang damit at pare-parehong nakatitig kay Ramon. Parang siya ang sentro. Parang siya ang dahilan. Unti-unting umatras si Daniel papunta sa babae. Tila hinahatak ng hindi nakikitang puwersa. Sinubukan ni Ramon na lapitan ang binata, ngunit biglang may humarang sa kanya, isang malamig na pader ng hangin na hindi niya malampasan. "Hindi pa siya," sabi ng babae. "Siya muna." At itinuro niya si Ramon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ramon na parang may pumasok sa loob ng kanyang isip. Mga larawan na hindi kanya, isang dalagang umiiyak sa gitna ng gubat, isang lalaking nakatayo sa harap niya, at isang pangako na hindi natupad. "Hindi ako," hindi niya matapos ang salita. Biglang sumiklab ang malakas na hangin sa buong baryo. Nagkalabog ang mga bubong. May mga bubog na nabasag. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang babae ay nananatiling kalmado. Lumapit siya kay Ramon hanggang sa halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Ngayon, malinaw na ang mukha niya. Maganda. Maputla. Ngunit may mga linyang tila hindi pangkaraniwan sa paligid ng kanyang mga mata, parang bitak sa porselana. "Hindi ka makakatakas," bulong niya. Sa likod ni Ramon, naramdaman niyang may mga kamay na halos humahawak sa kanyang balikat, ngunit walang pisikal na anyo. Sinubukan niyang umatras, ngunit parang may pumipigil sa kanyang paa. At sa kanya narinig ang isang pamilyar na boses. Boses ng kanyang ama. "Anak, huwag mong sundan." Nanlaki ang kanyang mga mata. Impossible iyon. Matagal nang wala ang kanyang ama. Ngunit malinaw ang tinig nang gagaling sa likod ng babae. Saglit na nag-iba ang ekspresyon ng babae, parang may iniiwasan. "Hindi siya bahagi nito," sabi nito, mas matigas ang tono. Biglang nagliwanag ang langit, hindi dahil sa araw kundi sa isang kidlat na walang kasunod na kulog. Sa liwanag na iyon, nakita ni Ramon ang buong paligid at ang mas nakakatakot. Ang baryo ay tila hindi nabuo. Parang may bahagi nito na nababalot ng ibang anyo ng lugar, isang mas lumang bersyon ng baryo, sirang-sira, walang tao. At ang babae ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundong iyon. Unti-unting bumalik ang dilim. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ramon na tila unti-unti siyang hinihila papunta sa lugar kung saan nakatayo ang babae, hindi lamang pisikal, kundi parang may kumakala sa kanya mula sa mismong realidad. Sa paligid niya, patuloy ang pag-iyak ng mga aso, ang sigaw ng hangin, at ang mga bulong na hindi niya maintindihan.
At habang papalapit siya ng papalapit sa babae, napagtanto niya ang mas nakakatakot na posibilidad, baka hindi siya pumunta sa liblib na Samar para manghuli. Baka siya ang matagal nang hinihintay. Habang unti-unting hinihila si Ramon papalapit sa babaeng nakatayo sa pagitan ng dalawang anyo ng baryo, ramdam niyang parang may kumakalas sa kanya, hindi lang sa lupa, kundi sa mismong alaala niya. Parang may nagbubura ng mga bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi pilit niyang sabi, ngunit ang boses niya ay parang nalulunod sa hangin. Sa likod ng babae, muling lumitaw ang larawan ng lumang baryo, wasak ang mga bahay, walang ilaw, walang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, may nakita siyang mas malinaw. May mga tao roon, nakatingin sa kanya. At isa sa mga iyon ay kamukha niya. Hindi basta kamukha, siya mismo. Mas bata, mas payat, nakasuot ng lumang damit panggubat. Napahinto ang paghila sa kanya nang biglang may tumunog sa kanyang isip, isang alaala na matagal niyang itinago o baka sadyang nakalimutan. 15 taon na ang nakalipas. Bumalik siya sa Samar kasama ang kanyang ama, hindi bilang manunugis kundi bilang tagahanap ng isang nawawalang tao. Isang dalagang nagngangalang Elena. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Elena. Hindi ito basta alamat sa baryo. Totoo siyang tao. At minsan, nakilala niya. Sa alaala niya, malinaw ang mukha ng dalaga, mahaba ang buhok, tahimik, ngunit may lungkot sa mga mata. Nakita niya ito noon sa gilid ng gubat habang naghahanap siya ng mga bakas ng hayop. Nag-usap sila sandali. Sinabi ng dalaga na may mga tinig siyang naririnig mula sa kailaliman ng gubat. Mga tinig na tumatawag sa kanya. Hindi niya pinansin noon. Bata pa siya. Wala pa siyang sapat na pag-unawa. Isang gabi, sinundan niya si Elena sa gubat, palihim. Nakita niyang pumasok ito sa mas malalim na bahagi na ipinagbawal ng kanyang ama. Tinawag niya ang pangalan nito. Lumingon ang dalaga. Parehong ekspresyon. Parehong ngiti. Sumama ka sa akin, sabi nito noon. Ngunit hindi siya sumama. Sa halip, umatras siya. Natakot. Iniwan niya ang dalaga roon. Kinabukasan, nawala si Elena. Hindi niya sinabi sa ama niya na nakita niya ito sa huling gabi. Hindi niya inamin na may pagkakataon siyang ilayo ang dalaga sa gubat. At ngayon, narito siya muli. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay unti-unting nag-iba ang anyo. Ang maputlang balat ay tila nababalot ng aninong gumagalaw sa ilalim nito. Ang mga mata ay hindi na puro puti, may bahid na ng dilim, parang malalim na balon. Iniwan mo ako, sabi nito, hindi na bulong kundi malinaw at malamig. Napaatras si Ramon, ngunit wala na siyang mapuntahan. Ang baryo sa likod niya ay tila lumalayo, parang hindi na bahagi ng mundong ginagalawan niya. Hindi ko alam, pilit niyang paliwanag. Alam mo, sa isang iglap, napalitan ang paligid. Hindi na baryo ang nakikita niya kundi ang clearing sa gitna ng gubat, ang lugar kung saan unang nakita si Daniel. Ngunit ngayon, mas malinaw ang mga marka sa lupa. Hindi lang paikot, parang simbolo. Isang bilog. At nasa gitna siya. Sa gilid ng bilog, may mga aninong nakatayo. Hindi lang si Elena. May iba pa. Mga lalaking at babaeng hindi niya kilala, ngunit ang kanilang mga mata ay pare-parehong nakatutok sa kanya. Hindi siya ang may gusto nito, sabi ng isa sa mga anino, boses ng isang matandang lalaki. Siya ang nagbukas, sagot ng isa pa. Naguguluhan si Ramon. Ano ang binuksan ko? Unti-unting nagpakita ang isa pang alaala. Noong gabing sinundan niya si Elena, may nakita siyang kakaiba sa clearing. Isang lamat sa lupa, parang manipis na hiwa sa pagitan ng dalawang bahagi ng gubat. Lumapit siya at hinawakan ang malamig na hangin sa ibabaw nito. At may narinig siyang tinig. Isang tinig na hindi kay Elena. Isang mas malalim, mas matanda. Palayain mo kami. Sa takot, umatras siya at tumakbo pauwi. Ngunit sa paghawak niya sa lamat, may nabago. Hindi niya alam noon, ngunit siya ang naging daan. Hindi basta aswang ang gumagala sa gubat. May mas matanda pa. At si Elena hindi siya naging aswang dahil sa sariling kagustuhan. Siya ang unang nahulog sa lamat. Siya ang unang naiwan sa pagitan. Hindi kita pinili, sabi ni Elena, mas mabagal ang tono. Pero ikaw ang bumalik. Biglang naramdaman ni Ramon ang sakit sa dibdib, parang may kumakapit sa kanyang puso. Ang mga anino sa paligid ay unti-unting lumalapit.
Sa malayo, naririnig pa rin niya ang baryo, ang sigaw ng kapitan, ang pag-iyak ng mga bata. Ngunit parang malayo na ito sa kanya. At doon niya napagtanto ang mas malaking twist. Hindi siya basta target. Siya ang kapalit. Lahat ng nawawala, ang mangangahoy, ang mangingisda, ang pastol ay hindi tuluyang kinukuha. Sinusubukan lamang. Tinitingnan kung sino ang maaaring pumalit sa pwesto sa pagitan ng dalawang mundo. At ngayon, malinaw ang pagpili. Hindi ako mananatili rito, mariin niyang sabi, kahit nanginginig ang tuhod niya. Ngumiti si Elena, ngunit sa likod ng ngiti ay may lungkot. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Biglang lumitaw si Daniel sa gilid ng bilog, nakatulala. Tila natutulog habang nakatayo. Siya o ikaw, sabi ng matandang tinig mula sa dilim. Nanlamig si Ramon. Hindi, sigaw niya. Wala siyang kinalaman dito. Lahat kayo ay may kinalaman. Ang bilog sa lupa ay nagsimulang magliwanag ng mahina, parang may enerhiyang umiikot. Ang hangin ay umalingaw sa mga tainga niya, parang may daan-daang bulong na sabay-sabay. Lumapit si Elena sa kanya, halos magkadikit na ang kanilang mukha. Kung noon palang sumama ka na sa akin, mahina nitong sabi, wala sanang ibang nadamay. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang pinakamasakit na bahagi. Hindi lang siya nakulong dahil bumalik siya. Nakulong siya dahil minsan, pinili niyang tumalikod. At ngayon, may dalawang landas sa harap niya, isa ang manatili sa pagitan, palayain ang baryo, ngunit tuluyang mawala. Isa naman ang tumangging pumayag at hayaang magpatuloy ang pagkuha ng iba. Naramdaman niyang unti-unti nang bumibigat ang kanyang katawan. Ang mga paa niya ay tila nagiging bahagi ng lupa. Ang mga kamay niya ay naninigas. Sa malayo, nakita niyang nagising si Daniel at tila nahimasmasan sandali, nakatingin kay Ramon na parang may gustong sabihin. Ngunit bago pa man makapagsalita ang binata, nagsimulang magsara ang lamat sa lupa, kasama si Ramon sa gitna. At sa huling sandaling malinaw pa ang kanyang paningin, nakita niya si Elena na hindi na nakangiti, kundi umiiyak. Ngunit ang mga luha nito ay hindi bumabagsak sa lupa, naglalaho bago pa man umabot. At habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang paningin, isang tanong ang bumuo sa isip niya, kung may pagkakataon kang itama ang isang pagkakamali sa nakaraan, handa ka bang isakripisyo ang sarili mo? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? O baka ang tunay na laban ay hindi para makaligtas kundi para may makalaya? Habang unti-unting nagsasara ang lamat sa ilalim ng kanyang mga paa, naramdaman ni Ramon ang malamig na higpit na tila pumipigil sa kanyang paghinga. Ang lupa ay hindi na basta lupa, parang buhay ito, kumakapit sa kanyang mga binti. Hinihila siya pababa sa pagitan ng dalawang mundong matagal nang naglalaban sa ilalim ng kagubatan ng Samar. Sa paligid niya, ang mga anino ay mas naging malinaw. May mga mukha na ngayon. Mga lalaking may takot sa mata. Mga babaeng tila nagmamakaawa. At sa gitna nila, si Elena, nakatingin sa kanya, hindi na galit, kundi pagod. Hindi ito ang gusto ko, mahina niyang sabi. Pero kailangan, sagot ng matandang tinig na hindi nakikita ang anyo. Sa gilid ng bilog, si Daniel ay nakaluhod, tila nahihirapang huminga. Unti-unti na ring lumalalim ang anino sa ilalim niya, parang siya ang susunod na hihilahin. At doon, sa gitna ng takot at ingay ng mga bulong, may isang bagay na naalala si Ramon. Ang sinabi ng kanyang ama noong una silang nagpunta sa Samar. May mga lugar na hindi dapat ginagalaw. Pero kung mabuksan mo man ang pinto, huwag mong kalimutang may susi rin para isara ito. Susi! Napatingin si Ramon sa kanyang leg. Matagal na niyang suot ang lumang anting-anting na ibinigay ng kanyang ama, isang maliit na kahoy na may nakaukit na simbolo. Hindi niya ito inalis kailanman, kahit hindi niya alam kung para saan talaga. Sa sandaling iyon, nag-init ang anting-anting, parang may sariling pulso. Napangiwi siya sa sakit, ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit. Ako ang nagbukas, sigaw niya, kahit tila nilulunod siya ng hangin. Ako ang magsasara. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga anino ay tila umatras ng bahagya. Tumingin si Elena sa anting-anting, at sa unang pagkakataon, may pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi sapat ang paghawak, sabi ng matandang tinig. Kailangan ng kapalit. Hindi siya, sigaw ni Ramon, tinuturo si Daniel. May utang ka, sagot ng tinig. At doon niya napagtanto ang tunay na presyo. Hindi sapat na manatili siya roon bilang kapalit. Hindi sapat na hayaang lamunin siya ng lamat.
Kailangan niyang harapin ang mismong pinanggagalingan. Sa gitna ng bilog, may unti-unting nabubuong hugis, isang mas malaking anino, mas matangkad sa lahat, walang malinaw na mukha. Ito ang tinig. Ito ang gutom na tinutukoy ni Aling Marta. Hindi ito si Elena. Siya ang una. Ngunit ito ang mas matanda. At ngayon, unti-unti itong umaangat mula sa lamat, parang usok na nagiging laman. Naramdaman ni Ramon ang takot na hindi niya kailanman naranasan. Hindi ito takot sa kamatayan, kundi takot sa kawalan, sa posibilidad na tuluyan siyang mawala at hindi na maalala. Ngunit naisip niya ang baryo. Ang mga batang umiiyak. Ang ama ni Daniel. Ang mga pamilyang nagtatago sa loob ng bahay. At kung hindi ko gawin, hamon niya. Magpapatuloy kami, sagot ng anino. Isa-isa. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang boses ni Daniel. Kuya Ramon, napapikit siya. Hindi siya bayani. Isa lang siyang manunugis na minsang tumalikod. Pero ngayon, hindi na siya maaaring tumakbo. Hawak ang anting-anting, lumakad siya papunta sa mas malaking anino, kahit ramdam niyang bawat hakbang ay parang paglusong sa malamig na tubig na walang ilalim. Kung ako ang daan, sabi niya, ako rin ang magsasara. Itinaas niya ang anting-anting at itinapat sa gitna ng anino. Sa sandaling magtagpo ang kahoy at ang usok na hugis, sumabog ang liwanag sa paligid. Hindi nakakasilaw, ngunit sapat upang makita ang lahat ng malinaw. Nakita niya ang nakaraan. Nakita niya si Elena na unang nahulog sa lamat, hindi dahil sa sarili niyang kagustuhan, kundi dahil sa tinig na nangako ng kapangyarihan at sagot sa kanyang kalungkutan. Nakita niya ang sarili niyang kabataan, takot at tumatakbo palayo. At nakita niya ang anino, isang bagay na hindi kailanman naging tao, ngunit natutong gumamit ng mukha ng tao upang makalapit. Hindi ka pag-aari ng lugar na ito, sigaw ni Ramon kahit nanginginig ang buong katawan niya. Wala kang karapatang manatili. Nagliyab ang anting-anting sa kanyang kamay, at naramdaman niyang may kumakalas sa kanyang dibdib, parang may hinuhugot na bahagi ng kaluluwa niya. Sumigaw ang anino, isang tunog na hindi marinig ng tainga kundi mararamdaman sa buto. Unti-unting nagsara ang lamat sa lupa. Ang mga anino sa paligid ay naglaho isa-isa, parang usok na tinatangay ng hangin. Si Daniel ay bumagsak sa lupa, malaya sa pagkakatali. Si Elena ay nanatiling nakatayo sa harap niya, ngunit nag-iba ang anyo, hindi na maputla, hindi na bitak-bitak ang balat. Salamat, bulong niya. Ngunit habang nagsasara ang lamat, naramdaman ni Ramon ang huling paghila, mas malakas kaysa dati. Ang anino ay hindi basta mawawala. Kailangan pa rin ng kapalit. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Sa halip na umatras, humakbang siya pasulong sa mismong gitna ng nagsasarang lamat. Hindi, sigaw ni Elena. Ngunit huli na. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan sa kabubatan. Walang lamat. Walang anino. Walang bilog sa lupa. Si Daniel ay nagising na tila mula sa masamang panaginip. Ang baryo ay bumalik sa dati nitong anyo. Ang mga ilaw ay muling nagliwanag. Ang mga aso ay tumigil sa pag-iyak. Ngunit si Ramon ay wala na. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Wala nang nawawala. Wala nang mga aninong gumagala sa gabi. Sinabi ng kapitan na nagsakripisyo si Ramon upang iligtas silang lahat. At marahil doon na natapos ang lahat. Ngunit isang gabi, habang tahimik ang baryo, may isang batang lalaki ang nagising dahil sa mahinang katok sa kanyang bintana. Isa, dalawa, tatlo. Lumapit siya at sumilip. Sa labas, sa gilid ng kalsada, may nakatayong figura. Isang lalaki. Matangkad. Matipuno. Nakasuot ng simpleng panggubat na damit. Hindi malinaw ang mukha dahil sa dilim. Ngunit nang bahagyang tumama ang liwanag ng buwan, nakita ng bata ang mga mata nito. Hindi puro puti. Hindi rin normal. May halo ng liwanag at anino, parang dalawang mundo ang nakasilip sa loob. At dahan-dahan, umiti ang lalaki. Hindi ngiting masama. Hindi rin iting payapa. Isang ngiting tila may alam na lihim na hindi pa tapos. Sa ilalim ng kanyang leeg, may bahagyang kumikislap, parang abo ng nasunog na kahoy na may ukit na simbolo. At sa kailaliman ng kagubatan ng Samar, may mahinang paghinga na muling narinig. Hindi malakas. Hindi pa. Ngunit sapat upang ipaalala na may mga pinto na maaaring isara.
Kung paano, sa isang iglap, tila humupa ang hangin at nawala ang mabigat na pakiramdam na matagal nang bumabalot sa lugar. Si Daniel ay gumaling. Wala na siyang maalala sa mga nangyari maliban sa pakiramdam na may tumatawag sa kanya mula sa malayo. May mga gabi pa ring nagigising siya ng pawis na pawis, ngunit wala na ang malamig na ngiting gumagambala sa kanyang panaginip. Si Elena, kung sino man ang tunay na Elena, ay hindi na muling nakita sa baryo o sa gubat. Ang clearing kung saan naganap ang lahat ay tila karaniwang bahagi na lamang ng kagubatan. Walang marka, walang simbolo, walang bakas ng laman. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa marami, talaga bang tuluyan nang nagsara ang pinto? May ilang matatanda ang nagsabing naramdaman nila ang pagbabago. Ayon kay Aling Marta, parang may umalis pero parang may naiwan din. Hindi niya maipaliwanag ng buo, ngunit pakiramdam daw niya ay hindi na gutom ang gubat, hindi na katulad ng dati. Gayunman, may bahagi pa rin itong hindi dapat gambalain. Sa paglipas ng mga linggo, naging alamat si Ramon sa baryo. May mga batang nagtatanong kung totoo bang may aswang sa gubat at kung totoo bang hinarap ito ng isang manunugis. May mga kabataang nagbabalak pang pumunta sa clearing upang patunayan na wala nang dapat katakutan, ngunit pinipigilan sila ng kanilang mga magulang. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas, sabi ng kapitan sa tuwing may magtatanong. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi alam ng karamihan. 3 gabi matapos ang insidente, may isang mangingisdang umuwi ng madaling araw at napadaan sa gilid ng kagubatan. Ayon sa kanya, may nakita siyang lalaking nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi siya nakalapit dahil sa takot, ngunit malinaw daw ang tindig, matangkad, matipuno, nakasuot ng simpleng damit panggubat. Akala niya ay si Ramon. Ngunit nang tawagin niya ang pangalan nito, hindi ito sumagot. Sa halip, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad paloob sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi na siya sumunod. Hindi niya agad ikinuwento ang nakita. Natakot siyang baka isipin ng iba na gawa-gawa lamang iyon ng pagod at dilim. Ngunit hindi siya nag-iisa. May isang batang babae ang nagsabi sa kanyang ina na may lalaking nakatayo raw sa dulo ng kalsada tuwing gabi, nakatingin lamang sa baryo. Hindi ito lumalapit. Hindi rin nagsasalita. Ngunit palagi raw itong naroon bago mag-umaga. At isang gabi, si Daniel mismo ang nakakita. Hindi siya natulog agad. May pakiramdam siyang may kulang na parang may hindi pa tapos. Lumabas siya ng bahay at naglakad hanggang sa gilid ng kalsada. Doon niya nakita ang figura. Kuya Ramon, mahina niyang tawa. Huminto ang lalaki. Dahan-dahang humarap. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw ang mukha nito. Si Ramon na. Ngunit may kakaiba. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Hindi rin sila ganap na tulad ng kay Elena noong una niya itong nakita. May lalim ang mga ito, parang may nakatinging iba sa likod. Buhay ka pa, bulong ni Daniel, hindi makapaniwala. Ngumiti si Ramon, bahagya lamang. Hindi lahat ng nananatili ay buhay, sagot niya, mahinahon ang boses, ngunit may bahagyang alingawngaw na tila may kasamang isa pa. Nanlamig ang katawan ni Daniel. Isinara mo ba? Tanong niya. Saglit na tumingin si Ramon sa kagubatan. Isinara ko ang pinto, sabi niya. Pero ang susi hindi dapat mawala. At bago pa makapagsalita si Daniel, unti-unting naglaho ang figura sa pagitan ng mga puno, parang usok na tinangay ng hangin. Kinabukasan, wala nang bakas ng kahit sino sa gilid ng kagubatan. Simula noon, may isang bagong kwento na ikinukwento sa baryo. Hindi na tungkol sa aswang, kundi tungkol sa bantay. Isang lalaking nanatili sa pagitan ng gubat at baryo, hindi ganap na tao, hindi rin ganap na anino. Isang tagapagbantay na sinisigurong hindi na muling mabubuksan ang laman. Ngunit may kapalit ang pagiging bantay. Sa tuwing may bagong buwan at pinakamadilim ang gabi, may ilang nakakaramdam ng mabigat na hangin mula sa hilaga. May mga batang nagigising dahil sa mahinang paghinga sa labas ng kanilang bintana. At may mga nakaririnig ng mahinang yabag sa bubong, hindi mabigat, hindi rin nagmamadali. Parang nag-ikot lamang. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at halos walang ulap ang langit, may isang lalaking biyahero ang napadaan sa lugar. Hindi siya taga roon. Hindi niya alam ang mga nangyari. Napansin niya ang kakaibang katahimikan ng gubat. Bilang isang mausisang tao, lumapit siya sa gilid ng mga puno at sumilip sa loob. May tao ba riyan? Tawag niya. Walang sumagot.
Ngunit ilang hakbang pa lamang ang naisasagawa niya papasok, may narinig siyang mahinang boses sa likod niya. Huwag! Napalingon siya. May lalaking nakatayo sa pagitan niya at ng baryo. Matangkad. Matipuno. Nakasuot ng simpleng damit panggubat. Hindi malinaw ang mukha dahil sa anino, ngunit ramdam ang bigat ng presensya nito. Delikado dyan, sabi ng lalaki. Napatawa ang biyahero. Wala namang nakakatakot. Saglit na natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi na. Sa sandaling iyon, may mahinang paghinga mula sa kailaliman ng gubat, mas malalim, mas luma kaysa sa dati. Napakunot ang noo ng biyahero. May narinig ka ba? Tanong niya. Ngunit nang muli siyang tumingin sa tabi niya, wala na ang lalaki. Ang kagubatan ay nananatiling tahimik. Masyadong tahimik. At sa kailaliman nito, sa lugar na hindi na makita ng mata, may bahagyang kumislap, parang abo ng nasunog na kahoy na may ukit na simbolo. Hindi ito nagliliyab. Hindi pa. Ngunit sapat upang ipaalala na may mga sakripisyong hindi tuluyang nagwawakas. At kung sakaling muli mong marinig ang mahinang katok sa iyong bintana sa kalagitnaan ng gabi, bubuksan mo ba? O pipiliin mong manatiling tahimik at magkunwaring wala kang narinig? Ano sa tingin mo, tuluyan na bang natapos ang sumpa ng liblib na Samar o nagsimula pa lamang ang mas malaking kwento? E-comment mo ang iyong opinyon. Gusto mo ba ng sequel kung saan mas lalong mabubunyag ang tunay na pinagmulan ng Lamat at ang papel ni Ramon bilang bantay? Dahil sa mga kwentong tulad nito, isang bagay ang sigurado, may mga pinto na maaaring maisara. Pero may mga bantay na kailangang manatiling gising habang ang dilim ay naghihintay lamang ng tamang sandali.